Mula noon hanggang ngayon, hindi na maikakaila ang pagkahilig ng mga Pilipino sa kanin. Ang pangunahing pagkain natin sa anumang okasyon at panahon. Kaya naman, patuloy ang kagawaran ng agrikultura sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga iba't ibang mga pamamaraan at teknolohiya sa pagsasaka na siya namang makatutulong na mapagaan ang kanilang pamumuhay. Katulad na lamang ng Rice Competitiveness Enhancement Fund, Rice Extension Services Program sa ilalim ng Rice Tarification Law. Isa sa mga sistema ng pagsasaka sa ilalim ng programa ay ang Palay Check System. At isa rin sa mga nagsasagawa nito ay ang Kasanayan, Kabuhayan, Kaunlaran Training Development Center o 3K TDCI sa Agoo, La Union. Ako po si Renato Hacaban, President ng 3K TDCI. 3K TDCI stands for Kasanayan, Kabuhayan, Kaunlaran Training and Development Center Incorporated, and it was founded in February 2021. Nung una, kuwan namin kasi maraming mga farmers dito na hindi pa alam yung new technology in farming. So naisip namin na lalo na yung founder namin kasi dati siyang municipal agriculturist na si Sir Francis Dulyente. Naisip namin na magpatayo ng learning site dito sa amin para maturuan namin yung mga farmers ng bagong technology in farming. Ang focus namin dito sa learning site na to is puro rice kasi lahat kami nagtatanim ng rice dito. So ito, parang nagkabiruan lang kami ng magbabarkada, mga friends na bumuo ng isang farm school. Ayun nga, nabuo na yung farm school namin. Ini-register na namin. Tapos nag-register kami ini-register namin sa TESDA, ni-register namin sa SEC, ni-register namin sa ATI, nagpa-credit kami dun sa agriculture. Ayan, nabuo na yung learning site namin. Sa amin naman nag-training kami kasi seed grower naman na kami, marunong na kami sa rice. Pero na-enhance pa namin yung mga kuwan namin, mga kaalaman namin. Nag-training kami sa field rice, nag-training kami sa ATI, halos lahat ng training dinaluhan namin para maibagahagi namin yung kaalaman sa mga trainees namin. Simula nang kami ay sumailalim at nagsasanay sa programang RCEP, lumawak palalo ang aming kaalaman sa iba't ibang pamamaraan sa pagsasaka. Una, ang aming napag-alaman ang pagpili ng tamang variety. Dito sa 3K TDCI, binibili po namin sa field rice ang aming mga binhi. Natutunan namin na kahit kami ay seed grower na, importanteng dekalidad na binhi ang aming mga itatanim. Dati, ang aming mga magsasaka dito sa aming lugar ay hindi nagtatanim ng mga binhi, ngunit dahil sa mga naituro namin dito sa farm school, natutulungan natin silang gumamit at pumili ng dekalidad na binhi. Ang paghahanda ng lupa dito sa 3K TDCI ay every 7 days po yung harrowing namin. Dito napapatatag po natin ng maayos dahil alam na po natin yung tamang proseso. Dahil po dito, pantay po yung paglaki ng ating mga binhi at mas nakakatulong po ito sa water management din namin dito sa farm. Ina-adapt din namin dito sa farm yung sabayang pagtatanim gamit siyempre ang sapat na malulusog na punla. Dito sa lugar namin, kung mayroon mang difference, 2 weeks lang pero sumusunod talaga kami sa standards. Dahil napapractice natin ito dito sa farm, ay iwasan po natin yung patuloy na pagdami ng pesting kulisap. Ganon din sa pamamahala ng sustansya, nag-a-adapt kami dito sa farm ng integrated pest management. Talagang nakatulong yung pag-aaral namin patungkol dito dahil isa itong mabisa at sensitibo sa kapaligiran na paraan sa pamamahala ng peste. Bukod pa rito,
Pinamamahalaan din namin ang tubig at peste sa pamamagitan ng mayroon kami ditong irrigation mula sa NIA at mayroon din kaming water pump mismo na unlike dati ay wala. Naka-develop din ang aming kasamaan dito ng lactobacilli para sa pest management. So nami-maintain naming 5 times na pag-aabono at bihira lang ang brown leaf hopper kasi maganda na ang ating water management system. Kapag kami ay nag-aani, napapamahalaan at nasisinop namin ito sa isa naming bodega dito. Minimintin namin ang 12 MC o moisture content na siya ring turo ng palay check system. At bago kami nagsisinop, nag-i-spray din kami para sa tuyo at talagang malinis yung ating imbakan ng ani. Dito sa farm, hindi lang rice ang aming produkto. Kumbaga nag-uumpisa kami sa mushroom farming, mayroon din kaming kambing, at saka yung isa, dinedevelop ko yung polyculture, agriculture. Nakakatulong ang programa ng RCEP sa aming farm dahil nabibigyan ng scholarship ang mga gustong matuto sa pagsasaka na nanggagaling sa TESDA yung kanilang scholar. Then, yung mga trainers naman namin ay natututo at nakakapag-training doon sa ATI o Agricultural Training Institute. At yung iba namang graduate sa aming school ay i-implement o kaya nagagamit na nila sa kanilang mga farms. Maraming salamat sa RCEP dahil nadadagdagan ang ating kaalaman at kakayahan sa pagsasaka. Isang karangalan para sa akin ang mapabilang sa mga trainees ng 3K TDCI, partikular sa kanilang training na RMO o Rice Machinery Operation. Na-introduce sa akin ng training na ito ang iba't ibang mga machinery upang makapag-produce ng kalidad na rice or palay. Ito ay nakakatulong sa makakatulong sa akin sa aking future bilang isang estudyante ng Bachelor of Science in Agriculture. Ang 3K TDCI ay isang training site at nag-o-offer ng mga training na kalidad at masasabi kong may mga trainer na eksperyensado at masisipag at matyagang nagtuturo sa amin dito sa 3K TDCI. Maraming salamat po. Malaki ang tulong na nagagawa ang 3K TCDI sa ating mga magsasaka dito sa Agoo sa pamamagitan ng pagsasanay o training ng mga makabagong teknolohiya, lala na rin ang pagbabago ng panahon upang mapataas ang antas ng ani. Sana'y pagpatuloy pa ang inyong nasimulan at dumami pa ang magsasaka na magkaroon ng dagdag kaalaman sa makabagong teknolohiya ng pagsasaka tungo sa ikauunlad ng buong komunidad. Agoo, simula na ng bagong umaga. Mula sa 6 na tonelada kada ektarya, ngayon ay umaani na ang 3K TDCI ng 8 tonelada dahil dito. Para sa iba, malayo man ang kanila nang narating, ngunit para sa 3K TDCI, hindi sila tumitigil na magsanay at sikaping paunlarin ang kanilang mga pamamaraan para maabot ang hangaring makaani ng dekalidad, tumaas ang kita at makatulong sa kanilang mga kapwa magsasaka. Sa mga learning site na nag-uumpisa pa lang, ituloy nyo lang kahit anong struggles na na-encounter nyo. Kagaya din sa amin, marami kaming struggle pero tuloy-tuloy lang. May mga agencies dyan na tutulong sa inyo. Kung manpower ang kailangan nyo, marami dyang ma-hire. Iti-training naman sila ng mga agencies ng gobyerno. Magtiyaga lang po tayo at sikaping may bahagi ng ating mga natutunan upang makamit natin ang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya.